Diyos marhay na pagkaaga, Diyos marhay na pagkaudto, asin Diyos marhay na pagkabanggi. Yan po talaga ang satuyo na pagbati, digdi sa satuyang programa na Pulis Kasangkayahan in Focus, digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Kasi live po kita via Facebook live streaming sa Bicol TV Sorsogon. Kaya sa iba-iba ng oras sa bilog na mundo, bilog na Earth. Kung makaabot man kita sa Mars, Jupiter ngaya. Sige, sa iba-iba na oras, kaya arog po kayan ang satuya po na pagbati. 3-in-1 kumbaga, Ang satuya po na programa, ang Pulis Kasangkayahan in Focus, nag-e-ere po kita digdi sa Bicol TV Sorsogon na may nagkakaimbitaran kita na mga police stations as in unit para man po presentar kan sa inda ng mga accomplishments sin mga programa kan sa inda po ng mga areas of responsibility po sa laog na mga nakalipas na simana o aldaw o sa bilog na sarong bulan na luminipas. Ipepresentar po yan sa satuya para maaraman taman po ang sa inda po ng mga pigiribo sa inda po ng mga different or concerned areas of responsibility. So igwa po kita ngunyan ki halos kabilugan kan Sorsogon Police Provincial Office na mga sakop. Igwa kita digdi kinagkaimbitaran na siyam na magtatabang sa satuya, magtaunin mga information para po sa indo mga kabarangay. So ang sa tuya po na inuton na ngunyan po aktibo na po ito, nag-ooperate na po ito ng numero baga kung narurumduman mo ninde ito na 911. Kung in kaso po na kamo maghagad din tabang o may gustong ipaabot sa satuya ng mga kapulisan, idaya lang po nindo ang 911. Yan po makakaabot sa mga concerned police stations para po sa madalian na pagresponde. 911 nag-operate na po sabi nga ni kan sa tuyo na Chief PNP siya Police General Nick Police General Nick Torre III sabi niya hindi na kailangan pumunta sa presinto ang ating mga kababayan just dial 911 at nandyan po kami sa loob ng 5 minuto. Lalong-lalo na sa mga lalong-lalo na sa tuya na mga sa syudad, sa mga matatao na lugar, since talagang ini na Sorsogon City, yan ang talagang pwede nindang magibo. Siring man maski duman sa ibang sa mga ibang police station bako lamang duman sa aabuton kita talagang magbabaklay ki sa mga bulod. So pero digdi sa syudad basta nakalatag ang naka-properly deployed ang sa tuya ng mga nakapulisan, may mga patrol cars, may mga motorcycles, patrollers kita, kayang-kaya po yan. So ang sa tuya nakapulisan talagang may mga simultaneous exercises na ginigiribo. Sinahihit maninda ang 5-minute response time kan sa tuya ng mga kapulisan. Asin ngunyan inutuntan na pwede maghatod sa satuya ng mga impormasyon hali po dyan sa Gubat Municipal Police Station. Sa ngaran po sa namo hepe na si Police Captain Veronica Jones Opalo. Ako po si Police Master Sergeant Bernadetta Estilier, ang Assistant PCAD PNCO sa Gubat MPS. So sa mga nakalipas po na simana, ang ini po ang naging accomplishment sa Gubat MPS. Sa other wanted person, so may umpo kita duwa na naaresto, sayo po na may kasong grave threat, tapos sayo man po na may kaso na homicide. Sa operation naman po sa illegal gambling, nagkamay po sayo na operation kung saan arestado po din ang tulo na violators. Then sa kampanya naman po nato sa CTG, so may tulo po na nag-surrender po sa Gubat MPS. Sa ato naman po other accomplishment, pag-abot naman po sa community relation accomplishment po sa community development affairs accomplishment. So kahapon po nagselebrar po ang buong mundo sa
International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So June 26 po yang ginaganap. So Idadait. opo, idadait ang tawag po doon. So halos lahat po ng barangay ng Gubat ay nag-participate po sa paggunita po nitong idadait po. So the same po, nagkaroon din po kami ng lecture lalo na po sa mga kabataan and sa mga barangay officials kung ano po ang mga dapat gawin para po diri na o hindi na mapasukan ng illegal na droga ang kanilang mga barangay kung saan po ang bayan po kasi ng Gubat ay drug-cleared municipality at lahat po ng barangay ng Gubat ay drug-cleared and drug-free barangay po. So katabang iyan o nakakatabang iyan sa Satuya na kampanya laban sa illegal na droga digdi po sa Satuya na probinsya. Halos duwa na lang ngayon ang dain nakikleared na area digdi po sa Satuya na probinsya. So sana sa mga maabot na aldaw na bulan ma-deklara kita na bilog na probinsya nin Sorsogon na drug cleared province. Ano magiinon baga pag-arog kayan ang mangyari. Ano po sa inubo na tabang mga kabarangay lalong-lalo na kan Badak Barangay Anti-Drug Abuse Council siring man po ito na Madak ang Municipal Anti-Drug Abuse Council asin ang city ang Iskadak ang Sorsogon City Anti-Drug Abuse Council. So sa tabang kayan, sa tabang Ninda talagang marirealisar ang pagiging drug cleared sa mga maabot na aldaw. Hopefully day na maghaloy para day na po magbalik ini ng mga o day kita malaugan sa giraray nin mga illegal na droga o ini na mga persona na imbwelto sa illegal na droga. Sige partner. At the same po, patuloy din po tayo sa pagbabantay sa mga eskwelahan po, lalo na po ngayon, kasi simula pa lang po ng klase dahil ayaw din naman po natin na merong mangyari or kung ano man po kaguluhan na mangyari sa mga eskwelahan po. Gusto po natin lagi pong safe ang mga kabataan po o mga estudyante po sa mga paaralan po. Yun po. Okay, sige po ang Satuya na kaibahan halipod dyan sa Gubat Municipal Police Station. Sin pasiring na kita sa sarupan niya to na kaibahan halip po dyan sa Magallanes Municipal Police Station. Magandang hapon po. Sa ngalan po ng aming Chief of Police, si Police Major Mark Anthony Berwelo. Ako po si Police Staff Sergeant Arnel G. Hapita. Meron po kami ditong operational accomplishment ng mga nakaraang linggo. Noong June 22, 2025, meron po kaming arrested. Ito po ay listed na rank number 1 municipal most wanted sa lalawigan po ng Magallanes. At noong June 14, 2025, meron pong nangyaring stabbing incident sa Sitio Balagting Barangay Ubo, Magallanes, Sorsogon, na ikinasawi ng isang individual at ang suspitsado ay matagumpay po na naaresto ng ating mga kapulisan at naharap po sa kasong homicide. At sa kasalukuyan po ay nakapiit ngayon sa Sorsogon BGMP. At nung June 1 naman po, 2025, meron naman po kaming accomplishment sa anti-illegal logging at sinampahan din po ito ng kasong violation of PD 705. So sa mga activities natin partner sa mga future activities natin sa PCR. Okay. Lalong-lalo na mga kabarangay ngunya na maabuto na abangan po nindo ngunya na maabuto na July ma-celebrar po kita kan PCR month celebration. So bako lamang po ang Magallanes sa magkakaigwanin mga activities, series of activities for this long month celebration na maabot po ngunya na Hulyo. Sige po So pasiring kita sa tuya na kaibahan na po dyan sa Matnog. Good afternoon po Sir Mike and sa mga kairibanan tapo digdig. Sa ngalan po kang Samuyang Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ruel M. Pedro,
Ako po si Staff Sergeant Bernice Garland, ang Assistant PCAD PNCO po ng Matnog MPS. Ampoy ni ang mga accomplishment namon nitong buwan ng Hunyo po. Igwa po kaming unom na accomplishment sa other wanted person po. Saro sa violation of city ordinance. Duwa sa usurpation of authority. Saro po sa act of lasciviousness. Saro sa direct assault. And saro po sa violation of Section 6 of RA 8485 as amended by RA 10631 or Animal Welfare Act po. Igwa naman po kaming duwang accomplishment sa warrantless arrest po sa kasong frustrated homicide noong June 13 and saro po na arestado sa reckless imprudence resulting in multiple homicide noong June 6 po. And then sa amin naman pong PCAD activities, nag-conduct din po kami nung idadait po sa nag-conduct po kami noon sa Matnog National High School. Ang mga ano po namin is mga high school students po ang ano po namin. So nag-lecture din po kami about sa drugs and illegal effects po ng drugs, and then diretso na din po kami yung sabay na po yun sa school visitation po, and then continuous naman po everyday yung school visitation and dialogue po namin, and then intensified police presence po sa mga places of convergence continuous din po, and yun po, continuous barangay visitation po. Yun po. So sa pagkukondukta po kayo inyong mga dialogue lalong-lalo na kasuhapon, igwaman po kita naging activity dyan po sa Sorsogon Police Provincial Office sa idadait sinsiring man sa ACD program po kan sa tuya na provincial director si Police Colonel Alex C. Daniel. Nagkaigwa po ki Zoom conference na nagpresentar man po kay mga different lectures sa tuya na mga personnel dyan sa Sorsogon Police Provincial Office. So bako lamang ang mga taga-police stations ang sa tuya po na nagkukondukta nin mga araw kaya na pagdadayon kaya ginagamit na ang different platforms ngunyan may mga sa social media nagagamit na po yan para sa mga conference. Sige mga kabarangay, padagos kita sa statuya na programa, pasiring kita sa statuya na kaibahan hali dyan sa Pilar Municipal Police Station. Good afternoon po, Master. Good afternoon po, Ma'am Sergeant. And sa gabus po na listeners and viewers po sa programang Police Kasanggayahan in Focus digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Sa ngaran po kan samuyang Acting Chief of Police na si Police Captain Brian Sibea. Ako po si Patrolwoman Rose Ann Ponce, Assistant PCAD PNCO ng Pilar MPS. Sige partner, diretso kita. Samuya pong operational accomplishment sa nakaaging simana. Igwa po kaming tulong arrested sa other wanted person po sa violation of PD 1602 po ini. Tapos last June 9 po, igwa po kaming arrested na sa bypass operation po sa Barangay Giron, Pilar Sorsogon po. And June 21 naman po, igwa po kaming sarong arrested sa violation of municipal ordinance, unregistered fishing vessel po sa Barangay San Antonio Sapa, Pilar Sorsogon. And sa PCR activities naman po, padagos pa din po ang pagkandakming barangay visitation and school visitation po sa mga nasasakupan po kang Pilar MPS po. And kahapon po, nag-conduct po kaming seminar in relation po sa idadait po. Sa mga KK member and officers po sa Paraw Hall sa Barangay Kalungay, Pilar Sorsogon po. Tapos sa Barangay Salvacion din po, nag-conduct po din kaming lecture regarding po sa drugs. Sa invited po kang mga barangay officials do. And sa upcoming activities naman po, next week po makandak po kaming best practice po namin ang pulisyahan para sa kabataan sa Del Rosario Elementary School, Barangay Del Rosario, Pilar Sorsogon. Yun lamang po, Master. Thank you. Okay, So
kan nakaagi pala mga kabarangay na na Lunes nagkaigo naman po kita sa Sorsogon Police Provincial Office ang Monday flag raising and awarding ceremony. Kung saan naramdaman ko nakalampas kita sa Matnog. Congratulations pala sa Indo po sa Matnog si Police Lieutenant Colonel Ruel M. Pedro na awardan man po siya dahil sa pagkakadakop ka ito na most wanted person inda kaibahan si Police Staff Sergeant Fensalida. So yaon po congratulations sa Inda sa Matnog Municipal Police Station. Si Ringman na awardan man ka nakaaging Lunes si Police Lieutenant Colonel Adoviso kan Sorsogon City Police Station. As in may mga good deeds ang personnel kan Sorsogon City ini baga mga barangay na mga kabarangay ini na programa kan sa tuya na provincial director ini ng tanglaw lahi may kung saan may mga beneficiaryo ini na kada police station na tatabangan kan sa tuya po ng mga kapulisan. Ini po nasaro na personnel kan Sorsogon City. Congratulations sa iyan awardan man si Police Staff Sergeant Richel Barliso kung saan ang sa iya po na ginibo na personal na tinawan yan in mga gamit pang eskwela, school supplies ang tulong beneficiary kay ini na Tanglaw Lahi program kan sa tuya ng provincial director. So magayunon na ginibo kan sa tuya na kaibahan dyan po sa Sorsogon City Police Station na talagang ang pagtabang maski nga na yaon personal niya na sentimos ang binakal binakal niya na para man po makatabang duman sa talagang mas nangangaipo na sa tuya ng mga kababayan na duman na beneficiaryo kay ini na project Tanglaw Lahi kan sa tuya na provincial director. Siringman may saro pa na personnel kan Sorsogon City Police Station ang magayunon man ang sa iya na ginibo. Siguro nahiling niya ini na sarong security guard sa sarong hospital digdi sa probinsya ng Sorso o digdi sa Sorsogon City na siguro luma na ang sapatos o at tinawan niya po kay bagong sapatos ang sarong security guard digdi po sa sarong hospital digdi sa siyudad ng Sorsogon si Police Staff Sergeant Desdir so congratulations sa Inda. Na-awardan man po siya bilang sa pagmidmedia sa iya sa araw ka ito na sa iya po na ginibong kagayunan sa kapwa pagtabang at talagang nahihiling iyan talagang naabot na sana na talagang namamatayan siguro kana gustong magtabang na nahihiling niya na pwedeng tabangan itong nahihiling niya. Sinang saro pa na barangay Tanod diyan sa Castilla Sorsogon 15 anyos na nagserbi bilang barangay Tanod bilang miyembro kaini na barangay peacekeeping action team. Na-awardan man po siya. Congratulations diyan sa Castilla. Ngunyan padagos kita sa saro pa niyato na kaibahan hali po diyan sa Irusin Municipal Police Station. Sige partner. Good afternoon po sa Intiro, Master Mike. Good afternoon po sa Intiro na nagbabati niyan sa ato po programa niyan. Police Kasanggayahan in Focus. And syempre po sa ato man po butihing Provincial Director, Police Colonel Alex C. Daniel, Sir. Sa pamumuno po sa amo snappy na hepe, Police Major Voltaire Jun J. Pedido. Ako po si Police Corporal Maria Teresa Ubalde from Assistant PICAD PNCO sa Irusin Municipal Police Station. So sa niyan po, sa sulod po sa dinabulan na ini, mayon po ang Irusin Municipal Police Station sin mga naging accomplishments. Sayo ang kotabi, una na po doon, nagkamayon po sa accomplishment sa RA 10591 on comprehensive fire ini po an
batas po sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mayon po sinsayo na tawo na nakitaan po na may dara po na badil. So agad man po ini na dakop if na-filean din po inisan kaso sa adlaw na din na po yon. Ang sumunod naman po sa ato po mga Manhunt Charlie operation. Ang Irusin MPS po na mayon sa 5 na other wanted person na nadakop sa mga kasong RA 9262, serious physical injury, 2 po na rape, and BP 22. Sayo man po na ranked number 8 sa provincial most wanted person, and mayon po sinsayo man na nasa regional most wanted person. So mao po yon ang sa accomplishment po sa Irusin MPS pag-abot po sa mga pagdako po sa mga may kaso na personahe po sa ato po bungto. So sa PICAD accomplishment naman po, so sayo po sa ano taniya na bulan is syempre po nagbatog na po ang ireskwelahan. So mayon po kita sinbalik eskwela na infofokusan po niyan kung diin an halos hindi ro po deployed po kita sa mga schools, barangays para po maiwasan po din ang mga kaguluhan. Nansayo pa po doon kita nag-assist din po kita sa traffic management po para po mayad po ang flows and traffic, wala po sin aksidente, wala po sin mga kunano pa po na mga pangyayari po sa agihan. Safe po ang ato mga kabataan, ang ato po mga maestro. Kahapon po nagkamayon po kita nag-participate din po ang Irusin MPS sa IDADAI po or yung International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. An amo po participants na danison po na naging participants miman an mga estudyante po sa Irusin North National High School sa pamumuno po ni Sir Christopher Pura. Aside po son, after po kasi Zoom po diniretso mi na din po ang lecture sa anti-illegal drugs and anti-criminality campaign po san PNP po. Pag abot man po sa ato mga estudyante, sayo din po na naging programa na adaptation din po sa buong municipality is mao po ini na Tanglawlahi. Project Tanglawlahi. So mayon po kami sa beneficiary na niyan po natagan taman po yun sin additional school supplies para din po sa kanira pag-eskwela niyan. Non-continuous po ang ato pag visibility sa sentro, sa mga places of convergence to ensure the safety po sa ato kabubungto san ato community. So then kahapon din po nagkamayon activity sa ACD, danison din po naging feedback po sa mga barangay tanod sa kanira po dagdag kaaraman kung baga na refresh po sila sa arresting techniques, lalo naman po sa mga blotter entry. Mas naging informed po sila. So dako din po ang pasalamat din po sin ato po mga barangay tanod, lupon, to include din po yung mga secretaries andun din po sa 5 po na barangay san Irusin. So how po? Sige congratulations sa satuya ng mga kapulisan diyan sa Irusin Municipal Police Station. Ang na-awardan mo pala kasang nakaaging Lunes, ulitin ko po si Police Lieutenant Colonel Christopher Doviso kan Sorsogon City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Ruel M. Pedro kan Matnog Municipal Police Station, kay bahan naman po si Police Staff Sergeant Jobet G. Fonsalida, asin si Police Master Sergeant Richel Barliso, asin si Police Staff Sergeant Gerald Desdier kan Sorsogon City Police Station. Sa Castilla po si NUP Mabel Bravo, asin ito po na barangay tanod na naawadan si Mr. Gilbert
Gonzales po kan Castilla. So congratulations po sa Indo, ano. So padagos po kita, pasiring kita sa sarupan niyato na kaibahan hali po dyan sa Santa Magdalena Municipal Police Station. Good afternoon po, Master, as in Madam and Sergeant sa Gabos po. And then sa Gabos po na naghihimati, as in nagdadalan through FB Live sa Samuya po na programang Pulis Kasanggayahan in Focus. Diyos marahay po na hapon sa Indo. Sa ngaran po kan Samuyang Acting Chief of Police, si Police Captain Roger S. Dasayon. Ako man po si Police Corporal Roy Espela, SMU PNCO po kan Santa Magdalena MPS. Ngunyan po na bulan ang banwaan kan Santa Magdalena, nagkaigwa man po kaya duwang accomplishment. Sa operational po, naka-aresto man po kami sa mga violators sa illegal fishing sa Section 39 of Municipal Ordinance Number 2, Series of 2011, kumbaga unauthorized fishing po sa Santa Magdalena. Inaan mga ano man po, suspechado, nagbayad lang po sin administrative fee sa LGU Santa Magdalena. And then pag-abot naman po sa Manhunt Charlie, kan June 6, 2025, nakapag-aresto man po ang Santa Magdalena MPS kay Municipal Most Wanted Rank number 10 kan Noveliches Police Station po. Ang disposition man po kay ni is kinuha na po kan Noveliches Police Station para ibalik po sa court origin po ninda. Yan po ang operational accomplishment po kan Santa Magdalena MPS. Pag-abot man po sa PICAD accomplishment kan Santa Magdalena MPS kan June 12 po, nagparticipar man po kami, kaupod po ang tulo na recipient sa pag-launch po kan Project Tanglaw Lahi na ginibo po sa Camp Salvador Escudero. As in, sa June 26 man po, kaupod man po ang amo mga BPATs para mas lalo po ma-enhance ang kanila po kakayahan. Sarabay po kami na nag-attender kan virtual seminar para sa arresting technique, tapos blotter entry, and then first responder responsibility po. And then sabi nga ni po kanina, kaupod man po Santa Magdalena MPS, nag-conduct naman po kay dialogue and then lecture sa mga estudyante po kan Santa Magdalena MPS, inline po sa di na idadait. And then sa continuation po kay ni, para sabi nga ni isang Samuya po na mayor, para mas lalo ta po mapadagos na ma-maintain tas masustain po ang pagiging drug-cleared municipality po kan Santa Magdalena. Inimbitaran po ang Santa Magdalena MPS, kaupod po ang mga youth, and then pati na po ang mga 30 plus in above. Nagpakondukta po si mayor sa basketball, kaupod po na mag-entry dapat ang Santa Magdalena MPS para mas lalo maimod sa sang kababayan mi po na tarabang po kami sa pagmantiner ng sustainer sa pagiging drug-cleared municipality po sa Santa Magdalena. Magayon bagayin na ang sa tuya ng mga kababayan mismo, katabang kan sa tuya ng mga kapulisan sa mga kampanya niya to, sa mga activities niya to laban sa illegal na droga, asin sa ano paman kontra kriminalidad. So yan po ang kagayunan nagkasararo ang community asin ang kapulisan niya to sa pag-resolver o resolba kan anuman na krimen na pwedeng mangyari dyan po sa satuya na mga kanya-kanyang munisipyo o barangay. Pasiring na kita sa sarupan niya to na kaibahan. Hali po dyan sa Bulan Municipal Police Station. Ayan, so magandang hapon po mga ma'am and sir, especially po sa mga tagapanood po ng programang Police Kasanggayahan and Focus dito po sa Bicol TV, Sir Sugon. Ako po pala si Police Corporal Gloria Guis po, ang Assistant PICAD PNCO ng Bulan MPS, na pinamumunuan po ng aming makisig at masipag na hepe na si Police Lieutenant Colonel Virgil Bibibat. Magandang hapon po sir kung kayo po ay nanonood po ngayon. So, unahin ko po yung operational accomplishment po ng aming police station. On the campaign against anti-illegal drugs, mayroon po kaming isang positive bypass operation po na nagresulta ng pagka-aresto ng isang drug personality. Although drug-cleared na po ang bayan ng Bulan, ito po nga na-aresto ay yung mga dating user na matagal nang wala po sa bayan ng Bulan. Ngunit ito po ay
na-identify po ng aming mga intel operatives na ito po ay galing po sa ibang lugar, ay bumalik po siya sa bayan ng Bulan. So agad-agad po na nagkaroon po ng operation po ang aming mga intel operatives upang hindi na po ito makadamay pa sa aming bayan. At mapanatili po namin ang drug-cleared municipality po ang Bulan. So pagdating naman po sa campaign against loose firearms, meron pong nag-surrender na isa pong personality na for safekeeping po habang inaayos pa po niya ang kanyang mga papeles. On the campaign against illegal fishing naman po, ay meron po kaming isang positive police operation that resulted to the apprehension of 4 illegal fishing violators last June 3, 2025 sa Barangay Butag, Bulan, Sorsogon. Pagdating naman po sa campaign against wanted person, meron po kaming 6 positive operation that resulted to the arrest of 6 other wanted persons for violation of Section 68 of PD 705 as amended by RA 7161, PD 1602, robbery and grave oral defamation po. Pagdating naman po sa issuance po ng implementation po ng RA 4136, Municipal Ordinance, nakapag-issue po ang aming station ng 256 citation tickets and 19 temporary operators permit or TOP issued by the LTO to traffic violators kapag po nagkakaroon ng LTO and PNP joint checkpoints po sa bayan ng Bulan. Pagdating naman po sa Police Community Affairs and Development Section activities, dahil nga po sa pagbubukas po ng pasukan, ay isinabay po naming i-activate ang Project Ready ng aming station. Kasi mayroon po kaming 3 trained ready officers na talaga namang ready mag-conduct po ng mga advocacy campaign sa mga schools. Ito pong ready ay, ang tinatawag po nating ready ay resistance education against drugs for the youth, na talagang nakafocus po sa mga kabataan ngayong pag-umpisa po ng klase. So, yung inuna po naming school ay yung Bulan South Central School na very cooperative naman po sa amin at nagpapasalamat po kami kay Sir Edmond Morata na siyang principal po ng Bulan South na talagang warm ang pag-accept niya po sa programa na ipinakikilala po namin sa kanilang schools. So, nakapag-umpisa na po kami ng lesson 1 sa 3 section na po ng grade 6 students po ng Bulan South Central School. At syempre, mayroon po kaming continuous activity sa best practice po namin na Project KPPB or Coalition para sa pagpapalakas ng pamilyang Bulanenyo. Ito po yung best practice ng WASI-PD section po namin na kung saan kasama po namin ang mga faith-based life coaches po namin, faith-based volunteers na walang sawang pong nagsusuporta sa amin na makapag-conduct po ng advocacy campaign sa mga barangay na kung saan may mga matataas na rape cases po. So dito po nagkakandak po kami ng mga counseling, lalong-lalo na po doon sa mga victims po ng mga gender-based issues na kung saan ay nagpapasalamat po ang mga barangay sapagkat nagkaroon po ng ganitong programa at natutulungan po natin na mabigyan ng pag-asang muli yung mga naging biktima at naipapaalala po natin sa kanila na kahit na may nangyaring ganoong masama sa kanila ay may pag-asa pa rin na darating po para sa kanila. So, yun lamang po. Maraming salamat. Okay, thank you very much. Diyan po sa kaibahan nga to, hali po diyan sa Bulan Municipal Police Station. Ngunyan naman po mga kabarangay, aramon ta naman ang sa tuya na mga information, hali po diyan sa Sorsogon City Police Station. Okay, thank you, Master. Good afternoon. And of course, digdi sa mga kaibahan ko ng mga taga-Pikad, talagang mga mahiguson ini. Pero napansin ko kanina, may saro kitang taga-SMU. Ano? Dating Pikad. Dating Pikad. Okay, and then siyempre, digdi sa masunod na, ang lawyer kang first company. Okay, ang Sorsogon City Police Station sa Padagos na kahigusan kan sa muyang Intel Operatives, nagkaigwangani kami ki 21 accomplishment. Ang 10 po duman, amo ito ang nagbayular kang Republic Act 9165, yung bypass operation. Pero ang saro po duman, amo po ang
may CICL po duman. Yan. And then igwa po kita ki na aresto na may slight physical injury kita. Aramta na po ito kung sisay ito. And then nagkaigwa kami ki illegal fishing na accomplishment. Bali tuloy yun. And then may warrantless arrest po kami na anom. Then may pahabol po palan kami sa kanina. Frustrated homicide. Yan. Shoot sa balde po. Nadakop tulos. Yan, nadakop tulos. Yan, kaya bali 21 po ito na accomplishment. So, yun, kahapon, nagpapasalamat nga niya ako lalo duman sa mga Muslim community. Mahiguson po duman ang youth leader nato na si Miss Umayra Damiano. Yan po ang aki kan sa tuyang president digdi sa Sorsogon City. Yes, si Sir Damiano, mga mahiguson po yan. May mga kaibahan siya na hindi man mga Muslim, mga out of school youth na taga Barangay Balogo. So, thank you so much sa presensya niyo kahapon, mga maugmahon. And then, nagkaigwa din po kami ki-lecture sa, yung sa drugs, anti-drug, lecture, yes, opo. And then, of course, nagpapasalamat din po ako sa pagpartisipar kan mga barangay tanods and lopons kasi yan, nag-participate po sinda doon sa virtual seminar naton. Kahapon naging maugma ang matrayong po ang activity natin kahapon. So, iba sa malalain po ito na barangay digdi sa Sorsogon City. So, yun, padagos din po, lalo niya na na kami, mga kababayan pala ng mga taga-Sorsogueños. Malipat na kami sa Samuyang Mansion. Yan. Balik na kami sa Samuyang Mansion, doon sa Barangay Cabidan. So, siguro ko po, ipinapaarami po sa Gabos na ang barangay clearance, ma-start na po pag-operate doon sa bago namin na mansion, sa dati naming opisina. Anong mangyayari, partner? Duman Yes, sa opo. duman sa dating, kung makalipat na kamo duman sa Bago. Yes, bali po magkakaigwa pa man po duman ki tropa together with sabi Philippine Army. Yes, opo. Tapos yun. So, pero pwede pa man kiraray duman magkawaki police clearance sa duman na sana yung iba. Doon na po talaga sa main po ang police clearance and then igwa po pa kita sa Bacon district. Pero duman sa Pangpang. Sa Pangpang negative na po duman. Opo. Doon na po talaga sa sa Barangay Cabidan Diversion Road, pero tinatawag ito niya na Escudero. Basta may tawag po 'yun. Yan. Opo, Senior Escudero Diversion Road yata ang tawag doon. So, yun ang ating po. Bali niyan talagang full alert kami dahil mapiesta. So, may handa sa Sorsogon City. Yan. Pero, Sabado, Domingo pero yan, pa din po ang kapulisan ng trabaho 24/7. Yes, opo. Talaga pong pinoprotektahan mi ang sa tuyang lalo ang mga makipiesta. Yan, opo. Pwede man po imbitaran nindo sa tuwing mga kapulisan. Tayaon man lang po yan sa luwas nagbabantay po sinda masi kapiestahan po yan aldaw ning fiesta. Yaon po sa tuwing mga kapulisan diyan po sa Sorsogon City Police Station nagbabantay po kan sa tuyang mga kababayan sa siyudad nin Sorsogon. Opo. Lalo na po niya na sabi maabot po na weekends, nakapiestahan. Mismo. Inimbitahan po kamo ni kan sa muyang very supportive na mayor kasi mao-taking na po sila. Opo. Yan, opo. Oo. Pero yun nga po talaga ang kapulisan this time kan Sorsogon City nakamantener talaga po ang as in may mga aktibidad baga ang Sorsogon City, ang Sorsogon Province. Yes, may po kami may maabot na concert. May mga concert. After san taking ni Mayor dahil nga po kapiestahan, syempre may mga kaugmahan po na say po kamo duman kasi palibot po talaga ang pulis. May mga po kami bilang kapulisan. Bilang nito parang blowout na kan sa tuyo ng mga nanggaranang servidor kan sa tuyo ng probinsya. Yes, opo, Master. So, yan, nakapalibot ang polis. Say po kamo na mag-picture kamo duman sa SSA kasi duman po yata gaganapon ang inauguration. Hindi, yung taking. Yan, pati concert. Kasi mahiwasan po baga. O sa Capitol. Yes, walang Capitol. Ang pag-iisip ko pala, so sa Domingo pa na morning, may activity pa po kita duman. Sa night pala Capitol, sa daming activity, talagang ang kapulisan, yan. Pero yun po, day pa din po, padagos po din po ang pagsamuyang mga
pagsiservisyo sa katawuhan kang Sorsogon City. Nakikita nyo naman po na early in the morning, maski banggi na, talagang 24/7 yan. Yan, ang kapulisan kang Sorsogon City, makikita mo po yan sa luwas. Naka-ready po yan, pwede nyo po sindang i-approach na any emergency man or sutuwang na kaipuhanin do ang kapulisan. Yan O just dial 911. Yes, Sabi ko dial sa to 911, yung yes, opo. Chief PNP. So, sabi ko nga ni Kasubag, day na kaipuhan na magduman pa Yes, sa presinto. Dial 111. 911. Yes, opo, 911. effective na yan. Mm. Oo. Sige, yan, Okay, Master. Opo, yan lang po. So, abangan po nindoan sa tuya ng mga kapulisan sa Inda po na Bag-o, Sorsogon City Police Station, dyan po sa Barangay Kapidan. Sa dating lugar man po sa Gerare ito. Pinagayon na talaga. Inapod nga ni kan sa tuyong kaibahan na mansyon talagang magayon. Sige, congratulations sa Inda. So, ang turnover kayo ito sa sa 29 mismo nagkataon na fiesta na siyudad ni Sorsogon, ang Saints Peter and Paul na sa Inda po na mga patron digdi po sa siyudad ni Sorsogon, San Pablo asin si San Pedro. Sige, padagos kita sa saro pa niyato na kaibahan. Hali po dyan po sa second Mobile Force Company ang sa tuya po na PMFC, second PMFC. Sige. Ayun, so good afternoon po. Ako nga po pala si Patrolman Michael Angelo Renegnar Ortiz, ang pinadala ng aming matikas na Force Commander, Attorney Police Lieutenant Colonel Barry Gibto Sirilla, nang bumabali po ng isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. So simulan ko na po kaagad, Master, sa aming operational accomplishment. So nung June 15 po, nagkaroon tayo ng isang successful surrender po ng ating bagong tinatawag na friendly returnees. So bilang isang maneuver company po, tayo po ay kakondukta po nitong pag-i-enroll po sa kanila sa ECLIP program or ating under ng EO70 po or NTF-LCAC po. So, lagi po silang nagtatanong kung ano po ang lagi nating sinasabing EO70 or NTF-LCAC or ECLIP. Ito po ang programang isinasagawa ng pamahalaan sa ating mga nagbabalik loob ng mga naliligaw ng landas na nabigyan po ng maling ideolohiya ng makakaliwang grupo. Kami po at sa lahat ng bumubuo ng pulis kasanggayahan po, ang maneuver company ng 2nd PMC po ay nagsasagawa po ng mga information drives patungkol po dito sa Task Force Balik Loob program. So ito pong patunay na marami na pong gustong magbalik loob at napapagod sa kanilang mga isinasagawang paglalakad sa bundok at pakikibaka sa maling ideolohiya. Kaya po kung kayo po ay may mga kakilala, kapatid, kapamilya na gustong magbalik loob sa pamahalaan, kami po sa Sorsogon 2nd PFC at sa lahat ng bumubuo ng pulis kasanggayahan ay mag-iwan po ng hotline number po namin para po kayo ay mag-contact sa amin kung kayo po ay may mga katanungan, suggestion or suggestion sa ating programa. Kami po sa 2nd, ang hotline number po namin are 0933-8126-252. I repeat po, 0933-8126-252. Kung kayo po ay may mga impormasyon patungkol sa kriminalidad at kung paano po natin ito masusugpo at masusuppress, kayo po ay pwedeng tumawag sa amin. 24/7 po kami. Yan po lagi naming sinasabi, open arms po kaming tatanggap po sa inyo. So kami po sa 2nd PFC ay nagpapasalamat sa lahat ng tulong. Maraming salamat po. Okay, yan po ang satuyan na kaibahan. As partner, may mga nagkapira naman kita talaga na surrenderin last week sa Magallanes, Igwa, sa Donsol, dyan sa Pilar, Igwa po kayo may halos sa sarong simana yan nangyari, sunod na kanakaaging simana. May Igwa pa kita dyan na duwa nagsuko sa may Villahermosa Daraga, kay riba man po ang tropa kan Donsol. So sa paagi kayan partner, padagos ta ang sa tuyang pangapudan sa Sainda. Ayun, so salamat po, Master. Gayon din po sa ating mga datas na nagagather po na marami na po talagang gustong magbalik sa pamahalaan. So kami po sa lahat ng bumubuo ng pulis kasanggayahan ay nananawagan po na laging mag-contact po sa amin kung kayo po ay may mga informasyon. Kasi ang sabi nga po namin, ang Task Force Balik Loob program ay hindi lang naman po sa ating mga friendly returnees, kundi po sa kanilang mga kapamilya. Hindi lang naman po pang-legal,
pang financial, livelihood, at meron din po tayong tinatawag na educational assistance. Hindi lang po sa magre-return, kundi rin po sa inyong mga pamilya. So kung kayo po ay natatakot mag-personal sa amin, pwede po kayong lumapit sa malapit nyo pong barangay officials, inyong mga parish priest, inyong mga pastors and imams, at sila po or ang inyong pong mga kapamilya ay pwede pong kumontak sa amin. So yun po. So sana po sama-sama po tayong magtulungan upang mabawasan at maiwasan ang ganitong maling pakikibaka. Sige, sa tuya man na panawagan sa mga gusto maglaog sa PNPA, open na po ang sa inda po na application, online application kana Philippine National Police Academy. So pwede man po kamo mag-visit na lang po sa inda po na Facebook page ang PNPA, basta i-dial lang nindo ang PNPA ang admission test, cadet admission test, hanggang sa medyo nagpuon na ngunya na dyon, nagpapadagos pa po ang sa inda po na recruitment program kan Philippine National Police Academy. Tabangan ta po ang sa tuya na gobyerno sa pag-train pag-develop ng mga kabataan na magsiserving leaders kan sa tuyang kapulisan. Ang ibabalik ta po ang sa tuya na mikropono sa Gubat Municipal Police Station para man sa mga karagdagan pa pagtatauman kan nasa inda po na hotline number kung in kaso na mapadpad ka mo duman sa Gubat. Sa ang hotline number po kang Gubat MPS 0998-598-6070. So kung may nangangailangan po ng tulong o kung ano man po, yun po ang tatawagan po ninyo or kaya po dial 911 po. Yan po Deman po nindo malingawan ang sa tuyang ang numero kan Sorsogon Police Provincial Office mismo ang 0998-598-6059. Maski nga ni po naka-flash po sa tuya na screen ang sa monitor mga hotline number kan iba-iba na police station, isabit pa man giraray para mas marumduman kan sa tuya ng mga kabarangay. Sa Magallanes, partner, ang sa tuya na hotline na number habang kung ang sa tuya ng mga kababayan na gustong magpasyar sa Magallanes Municipal Police Station, pwede po nindo makontak sinda. Alagad kung sa numero duman na 8 o 11 pa yan na numero sa cellphone kung ma-dial nindo 911 mas madali kung maghahagad po kamo talagang responde tabang in case of emergency ngani tawagan po or dial lang 911. Sige partner dyan sa Magallanes. Ang Samuyang Hotline po sa mga kababayan namin dyan sa bayan ng Magallanes. Ini po ang Samuyang Hotline kung igwasing nangangaipong tabang. Tawagan lamang po nindo ining number na ini 0998-598-6073 or dial 911 po. Maraming po salamat. Ulit partner, kan number 0998-598 ulit partner. 0998-598 0998-598-6073 73. Okay. Yan po ang hotline number kan Magallanes. Siringman ang Matnog. Sa Matnog naman po, ang aming hotline number po is 0998-598-6074. Nagdagdag lang. Ulitin ko po, 0998-598-6074. Asin sa Pilar. Sa Pilar MPS naman po, 0998-598-6076. Okay, asin ng sa tuya na kaibahan hali po dyan sa Irusin Municipal Police Station. Ang sa tuya po na numero dyan po sa
Irusin Municipal Police Station. Pwede po nindo initawagan or i-text ang 0998. Sige. Para naman po sa Irusin Municipal Police Station, ang hotline number mi po, mga po ini, 0998-598-6071. Ulitin ko po, 0998-598-6071 or dial 911. Yan, sige po ano. Ang sa tuya na kaibahan halip po dyan Santa Magdalena. Para man po sa amo kabungto ng mga taga Magdalena ako na nga ipo po kamodanon, diri po magduwa-duwa, tawagan lang po ang numero sa Santa Magdalena Municipal Station, 0998-598-6077. Otrohon ko po, 0998-598-6077 or 911. Sige, ang sa tuya po na kaibahan halip dyan sa bulan. Ayan, para po sa gabos na Bulaneños, ang samuyang hotline number po, 0909-812-7615. Ulitin ko po, 0909-812-7615. So, yan lamang po ang tawagan or 911 po. Okay, sa Sorsogon City, partner. Okay, sa Sorsogon City Police Station, ini po ang hotline number, 0998-598-6061. Halos pare-parehas lang po yan. Sa puro lang po pala nagkakadiferensya, Master. Since, okay, ang sa tuya na kaibahan pa ulitin ta, ang sa Second Mobile Force Company. Ayun po. So, sa second PMC po ay 0933-8126-252. I repeat po, 0933-8126-252 po. Okay, sa pangaran po, kan sa tuya na naging kairibahan, ngunyan na programa niya ito, ngunyan na episode, ang ano na pala, last episode ta ngunyan ini na June. Masunod ta naman sa July na, madali na, no? Pirang days na lang, July na naman. Sige mga kabarangay, sa pangaran po, kan sa tuyo ng mga naging kairibahan, di po sa tuyo na programa na Police Kasanggayahan in Focus, asin sa pangaran, kan sa tuyo na Provincial Director, si Police Colonel Alex C. Daniel, iniman po si Police Executive Master Sergeant Mike Espeña, hanggang sa masunod po niya to na programang Police Kasanggayahan in Focus.